medyo mahirap ang issue nitong Innova gasoline po na to. Kasi ang issue niya, sa patag, okay siya, mabilis, pero delayed din yung kanyang response doon sa accelerator. Hindi sa transmission ang problema kasi inayos na namin ang transmission nito. Pero dito may nakikita tayong mga pula, no? Na readings, ibig sabihin yung mga pula na yan, bagsak yan, hindi siya katulad nitong standard range sample. So sa positive voltage may problema, pati doon sa accelerator pulley close, number 1, ganun din may problema siya. Malaki yung kaibahan niya dito sa standard range, sa accelerator sensor number 2, ganun din. Pero ang isang matindi rito, ito mga kapatid, kung hindi mo siya i-revolusyon, hindi mo malalaman na may problema itong map sensor. Tignan nyo po, oh. Ayan. Kailangan makapagpalit muna ako ng map sensor para malaman talaga natin yung issue po nito. Ayan, kung mabagal lang ako, hindi siya basta pupula eh. Pero kapag bumilis na ako at kailangan ko na ng load talaga, hindi normal ang kanyang reading. Kailangan ko munang mag-test ng ibang map sensor. Kukuha muna ako ng ibang map sensor. May Innova pong isa dyan. Itatry po natin. Kapag ito ay nagbago ang reading, baka po mawala na yung low power po nito. Ayan, oh. So yan ang kagandahan ng meron kang scanner at alam mo kung ano yung ini-scan mo. Manghihiram muna tayo ng map sensor. Rudy, pahiram naman ako ng map sensor mo dyan. Rudy, pahiramin mo ako ng map sensor. Kailangan ko lang matest yung map sensor. Yan. Ito na mga kapatid, parehas na Innova. Naku, grabe naman ang makina nito. Buti na lang binuksan natin. Ito po, yung ayaw mag-start doon sa susi. Sabi ko nga, ipalinis na rin tong engine niya. Tignan nyo naman ang itsura. Mabuti na lang, nabuksan natin. Masana yun coil. Grabe. Ha? Masana ng langis yung ignition coil. Yung ignition coil, basana ng langis. Kaya siguro naglo-low power din to. Pakita mo nga, anak ko, ayan oh. Yung spark plug, ganun din, hindi pa natanggal. Oo. So, kailangan talaga magpalit din pala ng mga gasket. Ayun, pakita mo nga dito, ano yan? Pare ko, ayan. Oh. Magpapalit tayo ng gasket. O, sige. Glenn, pakita mo ulit ito para makita nung may-ari na ganyan na ang kondisyon ng kanyang makina. Pero ito, na-solve na natin yung sa pag-start niyan. Hanapin na lang natin yung naputol na wire doon sa loob. Ngayon, pahiram muna ako ng map sensor mo, sir, ha? Ite-testing ko doon sa isang Innovang ginagawa ko doon. Nakakailang rice ka? Ha? Baka bawas ako ngayon, sir, eh. Ayan. Okay. Tanggalin mo to. Hiniram ko to. Palit muna natin to. Dahan-dahan, baka makasira ka. Yan, ito. Tanggalin mo yung tornilyo. Palitan natin ng map sensor muna, mga kapatid. Hindi ko alam kung okay itong nakakabit doon sa isang Innova. Pero itry natin para mas madali. At least ito, nakita ko na mali yung reading niya doon sa scanner. Kaya ngayon, magte-test tayo ngayon ng map sensor. Ngayon, ito yung tinanggal natin. Ito, surplus na rin to. Yun lang ang kahirapan sa surplus. Pag hindi mo kagad na-check yung problema, hindi mo na ito maisoli. Yan. Nagre-read pa rin siya ng mali. So sira rin yung map sensor noon. Kaya pala sabi ni Paring Jun ay low power din. So yun, kailangan natin makakuha ng maayos na map sensor para dito sa Innova na to. Yung galing sa Innova doon, sabi ni Paring Jun, low power din daw pala yun. Kaya siguro ganun yung reading din natin doon sa kanyang map sensor. Ngayon, nanghiram muna ako dito sa Estrada. Parehas po yan, mga kapatid, Mitsubishi saka Toyota. Tignan muna natin kung dito ay magiging maayos na yung reading natin sa map sensor na to. Ngayon, mamarkahan ko muna to. Lagyan natin ng 2X. Naku, ayun. 2X.
para hindi magkapalit-palit. Ayan mga kapatid, dalawang X, no? Yung isa na binili kong map sensor, hindi gumana yun eh. Galing yun sa isang supplier ko diyan sa Bloomingtreet. I-try ko kung papalitan nila, pero kung hindi, wala tayong magagawa. Yun ang dilema. Kapag ka po medyo nagtagal sa atin yung pyesa, kasi nga hindi pa natin naharap. Ngayon naharap ko na siya, may problema rin pala yung binili kong map sensor. Kaya ito, kabit muna natin dun sa Innova. Check ko lang. Ito ay galing sa Mitsubishi, kaya yan, may nakalagay yan, no? Okay. Ito Toyota, Denso. Okay, itatry ngayon natin to. Sige, subukan mo dyan. Sana maging maayos na reading nito. Start ako. Accelerator idle, naka-on. Engine speed, 705. Yun yung ating RPM, yung minor. Ngayon, ito yung ating map sensor. Tingnan natin yung sa reading sample, sa idling. Okay. Kailangan dito, i-test drive. Test drive. Sige, sama ka Glenn. Yeah. Drive natin. Kunin mo muna yung lisensya ko sa bag. Okay mga kapatid, paalis tayo sa shop. Tignan ko kung malakas na to. Kasi dati hindi ito dumadamba eh. Tingnan natin ngayon. Malakas ah. Mukhang nakuha na natin ah. Oh, lakas. Lakas. Okay. Pupunta tayo ng mahabang parang mga kapatid para matest natin to. Dito muna tayo manggagaling sa shop. Ito yung Sapang Buho. Pag pupunta kayo sa shop, ito po yung highway na Sapang Buho. Tagos nito doon sa Angono, sa May Maya Alta. Saka ang naramdaman ko dito mga kapatid, ang bilis na siyang mag-shift. Doon kasi nung nakakabit pa yung isang map sensor, yung binili ko doon sa supplier na map sensor, saka yung original niya, matagal siyang mag-shift. Ngayon, mabilis na yung shifting niya mga kapatid. At yun ang kagandahan dahil ginamitan natin ng data streaming. Kaya nakita natin na pumupula yung reading ng map sensor. Galing ako sa Primera. Segunda. Mabagal yun, segunda. Kaso hindi na ako makapagmabilis. Mabagal na ito nasa unahan ko. Kahapon hindi nangyayari yan. Hindi ganyan. Pati nga yung downshift niya ayaw mangyari. Ngayon ito, pag inaapakan ko ng todo, yung accelerator pedal, talagang nagda-downshift siya. So malaki pala ang issue talaga nung map sensor. Nung napalitan natin ng map sensor, hiniram ko muna yung nandun sa Estrada. Ito na, gumanda na yung niya, yung takbo niya. Kaya malalaman natin ito mamaya pag naging easy na lang dito yung pag-akyat dyan sa mahabang parang, mga kapatid. Papakita ko rin sa inyo itong lugar na ito na pinupuntahan ng maraming mga bikers at mga riders dito po sa Angono. Ito yung mahabang parang, ayan. Makikita nyo, pababa ito. At overlooking po dito. Mayroong mabilis na pababa, matarik na pababa dyan, at mayroong matarik na paakyat. Ito pa makikita nyo. Ayan, oh. Mahaba, kaya pala ito mahabang parang. No? Ito, mahaba po yung baba na to, tapos biglang aakyat doon. At iyon na nga po, yung attraction dito sa Angono na pinupuntahan ng mga riders. So ngayon, hindi ko pa ma-check yung power nito dahil pababa tayo. Pero doon, sa medyo malayo na yun, yung may motorsiklo na yun, diyan ngayon natin matetest ito kung aakyat to ng malakas. Kahapon, nung nag-test drive kami rito, hindi ito nakaakyat ng malakas dito. Nauubos siya, nauubusan. Pero ngayon, itatry natin mga kapatid. Ala, hindi ito ganito kahapon. Sisiw. Wala, bali wala. So ito na po. Ayan. Yung Domsa with view deck. Ayan. Maya-maya marami na pong mga namamasyal na mga riders dito saka mga bikers. So ngayon, para talagang matest din natin mga kapatid, yung lakas nito, bababa ako dun sa pinakaibaba. Yun, tingnan nyo, Laguna de Bay po yan. Okay. Bababa ako dito sa pinakaibaba. Kahapon kasi talagang gumapang kami dito. Hindi talaga siya makaabante. So, minanual na lang namin, nilagay namin sa Primera, tapos Segunda, tapos nauubusan pa rin talaga ng power. Ngayon, itatry natin, ganun pa rin, manggagaling tayo sa baba, aakyat tayo rito, kasi mahaba-habang akyatan to, zigzag pa.
Ayan. Kaya matitest ka talaga natin ngayon kung ito ay tapos na, kung okay na tong Innova na to, doon sa ginawa nating pagto-troubleshoot, ginamitan natin ng data stream, nakita natin na may problema pa rin yung kanyang map sensor. Ito po kasi ay in-overhaul din namin ang automatic transmission po nito. Nagkasabay po yung problema, kaya medyo nahirapan tayong mag-diagnose. Okay, malapit-lapit na to. Ilang liko na lang to, ay nandoon na po tayo sa baba. Yan. So pag mga ganito, mga kapatid, iligay nyo sa low gear. Oh. Kasi sa mga automatic transmission, mahinang-mahina ang engine brake nito. Ayan, bumagal ako, naka-engine brake. Tapos lagay ko na sa segunda. Ayan. Para makatulong po yan na hindi kayo bumulusok pababa at hindi kayo maaksidente. Lalong-lalo na pagpababa kayo sa mga ganitong matatarik na mga akyatin, no, sa bundok. Yan, yung mga palusong na yan na matatarik. So nakasegunda ako para sure tayo. Walang mapupudpud na lining dito kasi torque converter ang pumipigil diyan. Ito na yung pinakapaanan. Tatabi lang muna tayo ron at tayo po ay mag-U-turn. Masusubukan na natin to. Kahapon hindi tayo makaakyat dito. Kumambyo. Lakas na. Nahulog yung scanner natin. Hawakan mo, trainee. Oh, paakyat. Oh, nakaka-overtake tayo. Aha. So, pati yung ating engine speed nasa 2,000 RPM na tayo. Kahit idiin mo, wala na. Ayaw na niya bumigay. Okay. So, hindi nagagalit din yung ating engine. Lagay mo ngayon nga sa drive lang. Hindi po nangyari to kahapon, mga kapatid. Ngayon, ayan, bigay na yung lakas. Kaya naman, nakadrive lang tayo. Ayan, okay na, oh. Segunda. Ayan, oh, galit na yung makina natin, eh, oh. Okay na, mga kapatid. Ang lakas na. Saan ang gear natin ngayon? Pakita mo. Tercera, sir. Tercera. Okay. O yan, kumambyo pa, oh. Kasi, no? Kumambyo, lumakas. Ilan? Segunda. O, kahapon hindi siya nagda-downshift. Hindi siya nagda-downshift, mga kapatid. Ngayon, tingnan mo, ang ganda, oh. O yun, nag-downshift na naman. Kasi kailangan niya, pagka, at least kahit paano, magkaroon ng engine brake. And then kahapon, nahirapan din po kami dito dahil ito naman ay mahabang akyatin din kahapon. Kaya po, gumapang kami dito. Pero ngayon, walang ka-effort po. Ayan, nag-downshift ulit siya. Kapag kasi siyempre, mararamdaman niya ng kinakapos na siya, nag-downshift po siya. Lumilipat siya doon sa pinaka-low gear. Wala na yan? Sagad na yan? Okay. Ayaw talaga magalit ng engine natin. No? Hindi siya sa transmission. Kasi yung ating RPM 2,000 to 121 lang. So i-check ngayon natin yung engine talaga natin kung ano ang problema. Steady lang, sir. Oo, steady lang, talagang gapang lang kami kahapon. Segunda tayo, sir, ah. Segunda. Oo. Doon sa ginawa nating pag-akyat na yon, hindi ako bumuelo, no? Talagang i-maintain ko lang yung paa ko doon sa accelerator, pero kinaya naman niya. So syempre, pagka talagang mataas ang akyatin, dapat bebuelo ka. Kahit na ano namang sasakyan, dapat bebuelo ka. Trainee, check mo na lang din yung ano nito, ha, yung air cleaner nito, ha, pagdating doon, ha. Okay, sir. Check mo na rin to. Ang bilis na, oh, para tayong kaskasero na. Hindi ako ganito magmaneho, eh. Pero kaskasero na yung dating ko dito. Okay, nakita nyo yung pinagtestingan natin. Doon malalaman, mga kapatid, kung ang inyong transmission ay sliding na or kung ang inyong makina ay mahina. Matinding akyatin yun, mahaba pa. No? Kaya doon tayo nagte-testing talaga ng mga ganitong klaseng mga sasakyan na ginawa natin para malaman talaga natin kung okay na o hindi pa. Alright, mga kapatid.
Tapos na! Nadali na mga kapatid, sira po yung map sensor. Yung binili ko dun sa supplier sa Blumentritt, sira rin pala. Kaya po medyo nagkaroon ng kalituhan. Ngayon nakahiram tayo doon sa isang Mitsubishi Strada na map sensor. Yun ang ginamit natin. At ito po, okay na. Ito pong Innova po na to. Trainee, buksan mo yung hood. I-check mo yung air cleaner. Sige, check mo na ngayon para makita ko. At palitan din po natin yan para talagang mas malakas yung pasok ng hangin doon sa makina. Mga kapatid, tulad po ng sinabi ko sa inyo, napaka-importante po ng scanner. Diyan ka magbabase ngayon ng pagdadiagnose mo kung yung mga pyesa ba na inaakala mo na damay doon sa mga issues tulad yan, yung low power, map sensor, MAF, MAP, pati yung throttle. Kung kinakailangan mag-throttle reload, gagawin natin yon. Pero doon nga sa nakita natin, pumupula yung map sensor, kaya yun ang pinuntirya natin. So ngayon, tapos na po ito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman po at pakipindot na rin po yung notification bell. Pakishare, pakilike po ang aking mga vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat.